tahimik lang muna tayo. Huminga ka ng malalim. Kapag nasa airport ka na, parang may kakaibang pakiramdam minsan, 'di ba? May mga taong mabilis lang nakakausad, may iba naman na tila laging natatanong, nahihinto o nadadagdagang check. Hindi dahil may mali kang ginawa. Madalas, hindi mo lang alam kung paano talaga gumagana ang sistema. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 12 airport secrets na tinatago ng airlines sa 2026. Hindi ito pananakot. Hindi rin ito listahan ng bawal. Isa lang itong mahinahong paliwanag kung bakit may mga bagay sa airport na parang hindi sinasabi ng buo pero ramdam mo kapag nandoon ka na. Kung ikaw ay senior traveler o may mahal ka sa buhay na may edad na at bumibiyahe, mas mahalaga na sa iyo ang kalmado kaysa mabilis, ang linaw kaysa gulat. At eksakto para sa iyo ang video, hindi yung video na ito. Ako si Ate Clara. Parang anak, apo o kapitbahay mo lang nasasabay mag-isip bago ka umalis ng bahay. Kasama mo ako sa biyahe. Walang pagmamadali, walang takutan. Kung sa tingin mo makakatulong ito sa'yo, i-like mo lang ang video at mag-subscribe ka para hindi ka na malito sa susunod na biyahe. Tahimik lang tayo dito. Walang pressure, walang pilitan. At kapag handa ka na, isa-isahin na natin ang mga detalyeng mas mabuting alam mo na bago ka pa pumasok sa airport. Isa, ang suot mo ay maaring makaagaw ng atensyon sa security. Bago ka pa man magpakita ng boarding pass, bago ka pa man tumayo sa pila, ang una talagang nakikita sa iyo sa airport ay hindi ang passport mo, kundi ang suot mo. Maraming senior ang nagsasabi, simple lang naman ang damit ko, komportable. At tama ka, walang mali sa pagpili ng komportable. Pero may isang bagay na bihirang ipaliwanag ng airlines at airport staff. Ang mga scanner at security system hindi tulad ng mata ng tao. Hindi nila nakikita kung maganda o pangit ang damit. Ang nakikita nila ay hugis, kapal, bigat at patong-patong na tela. Kapag masyadong makapal, masyadong maraming layer, o may mga parte ng katawan na natatakpan ng hindi inaasahan, minsan, humihinto ang sistema. Hindi ibig sabihin may mali kang dala. Hindi rin ibig sabihin may ginawa kang masama. Ibig sabihin lang, mas mahirap basahin ang imahe. Halimbawa, makapal na jacket kahit mainit ang biyahe, maluwag na hoodie na may malaking hood, maraming patong ng damit para sigurado, o sinturon at sapatos na maraming metal. Lahat ng ito ay pwedeng magdulot ng dagdag na check. Para sa isang nakatatanda, ang dagdag na ilang minuto ng paghinto ay minsan nakakapagod, nakakanerbiyos o nakakabawas ng lakas. Kaya ang paalala dito ay simple lang at hindi ito utos. Kung kaya, pumili ng simple at malinaw na kasuotan. Hindi masikip, pero hindi rin sobrang luwag. Iwasan ng sobrang kapal at sobrang dami ng layer. Kung malamig sa eroplano pero mainit ang pupuntahan, pwede mong ilagay ang jacket sa bag at isuot na lang pagkatapos ng security. Sa airport, hindi kailangang magpakitang gilas. Hindi rin kailangang magtago. Minsan, ang pinakatahimik na damit ang siyang nagpapadali ng biyahe. At tandaan mo ito, hindi ka mali. May mga bagay lang talaga na mas madaling intindihin kapag ipinaliwanag ng dahan-dahan. 2, may sinusundan na proseso ang bag mo. Pagkatapos ng check-in, kapag naibigay mo na ang maleta sa check-in counter, may sandaling gumagaan ang pakiramdam. Parang sinasabi ng isip mo, okay na, tapos na yan. Normal iyon. Lalo na kapag matagal ka nang bumiyahe at sanay ka nang maghanda ng maaga. Pero may isang bagay na bihirang ikuwento ng malinaw. Ang bag mo hindi basta sumasakay sa eroplano. Sa sandaling malagyan ng tag ang maleta, pumapasok na ito sa isang tahimik na sistema. Hindi ito dramatiko, hindi rin ito personal. Isa lang itong sunod-sunod na proseso na halos hindi napapansin ng pasahero. Ang bawat bag ay dumadaan sa mga scanner.
Tinitingnan ang hugis, bigat at ayos ng laman. Kung minsan, kapag masyadong siksik, masyadong balot-balot, or may mga bagay na hindi madaling makita sa loob, mas tumatagal ang pagtingin dito. Hindi ibig sabihin may mali kang ginawa. Hindi ibig sabihin may kukunin sa'yo. Ibig sabihin lang mas mabusisi ang basa ng imahe. Para sa mga nakatatanda, madalas ganito ang nangyayari. Maingat kang mag-impact, lahat balot, lahat para siguradong ligtas. Pero sa scanner, ang sobrang balot minsan ay nagiging mas mahirap intindihin. Kaya ang paalala dito ay simple at banayad. Kung maaari, ayusin ang laman ng bag ng malinaw. Huwag masyadong siksik. Huwag balutin ng sobra ang gamit. Kung may electronics, mas mabuting madaling makita sa loob ng bag. At may isang mahalagang paalala na dapat tandaan, ang mahahalagang gamit. Gamot, alahas, mahahalagang papeles, mas ligtas kapag kasama mo sa carry-on. Hindi ito dahil may masamang mangyayari, kundi dahil mas kampante ka kapag alam mong nasa iyo ang mahalaga. Sa airport, ang bag mo ay dumadaan sa proseso kahit hindi mo ito nakikita. At kapag alam mo ito, mas nagiging mahinahon ang biyahe. Dahil handa ka. Hindi dahil natatakot ka. 3. Mas marami ang nakikita ng body scanner kaysa sa inaakala mo. Kapag nasa harap ka na ng body scanner, may sandaling humihinto ang isip. Itataas ang mga braso, tatayo ng tahimik at maghihintay ng ilang segundo. Madalas iniisip ng marami, larawan lang siguro yan, anino lang. Pero ang totoo, iba ang paraan ng pagtingin ng scanner. Hindi nito tinitingnan ang mukha mo. Hindi nito hinuhusgahan kung sino ka. Ang binabasa nito ay kapal, hugis at pagbabago sa densidad. Kung may patong ng tela sa hindi inaasahang lugar, kung may papel, maliit na bagay o nakatagong gamit, minsan, humihinto ang sistema. Para sa isang senior, madalas may mga dahilan kung bakit ganito. May medikal na gamit, may suportang suot sa katawan, may dagdag na damit dahil giniginaw agad. Walang mali rito, natural ito sa edad. Pero dahil hindi ito palaging ipinaliliwanag, kapag nagkaroon ng dagdag na check, biglang may kaba. May problema ba? May nagawa ba akong mali? Hindi. Kadalasan, kailangan lang linawin ng staff ang nakita ng makina. Kapag ikaw ay may medical na device o may suot na kailangan para sa kalusugan, walang masama sa pagsasabi ng mahinahon. Hindi kailangang magpaliwanag ng mahaba. Isang malinaw at tahimik na pangungusap lang. Sa ganitong sandali, malaki ang naitutulong ng kalmadong kilos. Hindi pagmamadali, hindi pag-iwas ng tingin. Normal lang, parang nakikipag-usap sa tao, hindi sa sistema. Para sa mga nakatatanda, mahalaga ring tandaan ito, hindi ka kailangang mahiya kung mas matagal ang proseso mo. Ang ilang minuto ng dagdag na pag-check ay hindi sukatan ng pagkatao mo o ng karanasan mo sa pagbiyahe. Ang paalala dito ay hindi para baguhin ka. Ito ay para ihanda ang isip mo. Kapag alam mo kung bakit may scanner, kapag naiintindihan mo kung ano ang tinitingnan nito, mas madali mong tatanggapin ang paghinto. Nang walang kaba, nang walang pagdududa sa sarili. At sa airport, ang pagiging kalmado ay palaging mas malaking tulong kaysa sa pagmamadali. 4. Ang random check ay hindi palaging random. Maraming beses mo na sigurong narinig ito sa airport. Isang maikling pangungusap lang, random check po. Kapag senior ka na, madalas ang unang reaksyon ay pag-aalala. Bakit ako? May mali ba? May nagawa ba akong hindi tama? Tahimik lang muna tayo, huminga. Ang salitang random ay parang pampakalma, parang sinasabing, wala itong kinalaman sa'yo. Pero ang totoo, may mga pagkakataon na hindi ito ganap na random. Hindi ito dahil may kasalanan ka. Hindi rin dahil may hinala sa'yo bilang tao. May mga pattern lang na tinitingnan ng sistema, mga detalye, na kadalasan hindi na ipapaliwanag sa pasahero.
Halimbawa, bigla ang booking, one-way ticket, madalas na biyahe mag-isa o minsan, simpleng ruta na mas binabantayan. Para sa mga nakatatanda, may isa pang mahalagang bahagi, ang kilos at galaw. Kapag pagod ka na, kapag mas mabagal ka kumilos, kapag tahimik ka lang at ayaw makipag-usap, minsan, napapansin ito. Hindi dahil mali, kundi dahil iba ang ritmo ng katawan kapag may edad na. May mga staff na sanay magmasid, hindi para manghusga, kundi para tiyaking maayos ang proseso. Kapag may napansin silang kakaiba sa normal na daloy, doon pumapasok ang tinatawag na random. Ang paalala dito ay hindi para baguhin ka. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo na maging mabilis o palabiro. Ang mahalaga ay ito, manatiling kalmado at malinaw. Kung mapili ka para sa dagdag na check, hindi kailangang magpaliwanag ng mahaba. Hindi rin kailangang ipagtanggol ang sarili. Tahimik na pakikipagtulungan ang pinakamabilis na daan pabalik sa biyahe. Para sa mga senior, ang ilang minutong paghinto ay minsan mas mabuti kaysa sa pagmamadali na nakakapagod. At tandaan mo ito, ang random check ay hindi sukatan ng pagkatao mo. Isa lang itong bahagi ng sistemang hindi laging kayang ipaliwanag. Pero mas madaling tanggapin kapag alam mo kung bakit ito nangyayari. 5. Maaaring buksan ang checked-in bag mo nang hindi ka inaabisuhan. Kapag naisara mo na ang maleta, naisuko na sa counter at tuluyan mo na itong binitiwan, madalas may kasunod na pakiramdam ng tiwala. Parang sinasabi mo sa sarili mo, bahala na sila. Dadating din yan. At sa karamihan ng biyahe, tama ka naman, pero may isang detalye na bihirang ikwento ng malinaw. Ang checked-in bag mo ay maaaring buksan kahit wala ka roon, kahit hindi ka tinawag, kahit hindi ka agad sinabihan. Hindi ito para takutin ka. Hindi rin ito ibig sabihin na may masamang mangyayari. Isa lang itong bahagi ng sistemang tahimik na gumagana sa likod ng airport. Kapag ang bag ay dumaan sa scanner at may bahagi na hindi malinaw ang imahe. Masyadong siksik, masyadong balot, o may bagay na mahirap basahin. May mga pagkakataon na binubuksan ito para linawin, hindi para maghanap ng mali. Para sa mga nakatatanda, madalas ganito ang pag-iimpake. Maingat, balot ang bawat gamit, nakahiwalay ang lahat para hindi magalaw. Maganda ang intensyon. Pero sa scanner, ang sobrang ingat minsan ay nagiging masalimuot basahin. May isa pang mahalagang bagay na dapat tandaan. Kahit nakalock ang bag, may mga lock na pwedeng buksan ng security at may mga lock na kailangang tanggalin kung kailangan nilang silipin ang loob. Hindi ito personal. Hindi rin ito parusa. Kaya ang paalala dito ay tahimik at praktikal lang. Kung maaari, huwag ilagay sa checked-in bag ang mga bagay na mahirap palitan, gamot, alahas, mahahalagang papeles or gamit na may sentimental na halaga. Mas payapa ang isip kapag alam mong ang mahalaga ay kasama mo. Kung kailangan talagang i-check ang isang gamit, mahalaga ang malinaw na ayos. Hindi sobrang siksik, hindi sobrang balot, para kung kailangan itong silipin, madali rin itong maibalik sa ayos. Sa edad na ito, mas mahalaga ang kapayapaan ng loob kaysa sa perpektong pag-iimpake. At tandaan mo, ang pag-unawa sa prosesong ito ay hindi para magduda, kundi para mas maging handa. Dahil ang handang isip ay mas kalmado sa biyahe. 6. Nakikita ng staff kung anong uri ng tiket ang binili mo. Kapag hawak mo na ang boarding pass, madalas iniisip natin na pangalan, upuan, at oras lang ang nakikita ng staff. Parang simple lang, pero may isang detalye na bihirang banggitin. Kapag in-scan ang boarding pass, may mas maraming impormasyon ang lumalabas kaysa sa inaakala ng karamihan. Hindi ito para husgahan ka bilang tao. Hindi rin ito para maliitin ang pinili mong tiket. Isa lang itong bahagi ng sistemang ginagamit ng airlines para ayusin ang daloy ng biyahe. Nakikita ng staff kung ang tiket ay promo, regular, ginamitan ng miles, o binili sa ibang platform.
Para sa isang senior traveler, madalas pinipili ang mas praktikal, kung alin ang mas abot kaya, kung alin ang mas akma sa oras, at walang mali roon. Pero sa mga sandaling may aberya, kapag puno ang flight, kapag may delay, kapag kailangang mag-rebook, ang uri ng tiket ay minsan nagiging isa sa maraming konsiderasyon. Hindi ito laging halata, hindi rin ito palaging sinasabi, pero naroon ito sa likod ng proseso. Para sa mga nakatatanda, mahalagang tandaan ito hindi para mag-alala, kundi para maunawaan. Kapag may hindi inaasahang pagbabago, mas madali mong matatanggap ang sitwasyon kung alam mo na may mga ganitong salik. May isa pang tahimik na bagay na nakakatulong, ang paraan ng pakikitungo. Sa edad na ito, alam mo na ang mahinahong salita ay mas malayo ang nararating kaysa sa pagtaas ng boses. Kapag may aberya, ang pagiging malinaw at magalang ay kadalasang nagbubukas ng mas maayos na usapan. Hindi dahil mas mahal ang tiket, kundi dahil mas madali kang kausap. Kung sakaling maapektuhan ang biyahe mo, may karapatan kang magtanong, hindi kailangan ng mahabang paliwanag. Isang tahimik at malinaw na tanong lang kung ano ang pwedeng gawin. Sa airport, hindi lahat ng desisyon ay personal. Marami ang teknikal, marami ang sistematiko, at kapag alam mo ito, mas hindi mo dinadala sa puso ang mga sandaling may pagkaantala. Dahil naiintindihan mo na hindi ito tungkol sa'yo, kundi sa daloy ng biyahe. Pito, ang may halagang laman ng bag ay maaaring mamarkahan. Kapag may dala kang mahalagang gamit, madalas natural lang ang maging maingat. Mas maingat sa pagbalot, mas maingat sa pag-lock, mas maingat sa pag-check kung nasaan ang bag. Lalo na kapag senior ka na, alam mo na ang halaga ng mga bagay. Hindi lang sa presyo, kundi sa gamit at alaala. Pero may isang tahimik na detalye na bihirang ipaliwanag. Kapag ang bag ay may indikasyon ng mahalagang laman, maaari itong mamarkahan sa sistema. Hindi ito palaging nakikita ng pasahero, hindi rin ito palaging sinasabi. Minsan, simpleng tag lang, minsan, nota sa loob ng proseso. Ang layunin nito ay proteksyon, para mas maingat ang paghawak. Pero sa ibang pagkakataon, ang anumang naiiba ay mas napapansin. Para sa mga nakatatanda, madalas ganito ang sitwasyon. May dalang espesyal na gamit, kamera ng anak, regalong matagal pinag-ipunan, o bagay na may sentimental na halaga. Walang mali roon. Natural lang iyon. Ang mahalagang paalala ay ito. Kung may gamit na mahirap palitan, mas payapa ang isip kapag kasama mo ito sa carry-on. Hindi dahil may mangyayaring masama, kundi dahil mas kampante ka kapag alam mong hawak mo ang mahalaga. Kung talagang kailangan itong i-check, may ilang tahimik na hakbang na pwedeng makatulong. Ayusin ang laman ng malinaw. Huwag sobrang siksik. Huwag sobrang balot. Para kung kailangang tingnan, madali ring maibalik sa ayos. At tandaan ito, ang mga sistema sa airport ay hindi perpekto. Hindi rin sila personal. Gumagana sila batay sa impormasyon, hindi sa kwento ng bawat pasahero. Sa edad na ito, mas mahalaga ang kapayapaan ng loob kaysa sa pagdadala ng lahat ng gamit. Kung minsan, mas magaan ang biyahe kapag mas kaunti ang iniintindi. Ang kaalaman tungkol dito ay hindi para magduda, kundi para mamili ng mas mahinahon. Dahil kapag alam mo kung ano ang mas ligtas dalhin sa iyo, mas nagiging tahimik ang isip at mas nagiging magaan ang bawat hakbang sa airport. 8. Napapansin ng kamera. Kapag ikaw ay nerbiyos o pagod. Kapag iniisip natin ang mga kamera sa airport, madalas ang akala ay para lang iyon sa seguridad. Para sa pila, para sa tao, para sa galaw ng paligid. Tahimik lang silang nakasabit sa taas, parang hindi naman tayo pinapansin. Pero may isang bagay na bihirang ikwento. Ang ilang kamera ay hindi lang basta tumitingin, nakakapansin din sila ng pagbabago sa katawan. Kapag pagod ka,
Kapag kinakabahan, kapag nagmamadali o hindi mapakali, may mga maliliit na senyales ang katawan na kusang lumalabas. Hindi mo ito sinasadya. Hindi mo rin ito kontrolado. Para sa mga nakatatanda, mas mabilis mapagod ang katawan, mas mabagal ang galaw. Minsan may kaba kahit walang dahilan. Dahil ayaw mo lang magkamali, ayaw mo lang maabala ang iba. Normal iyon, lalo na sa mahabang biyahe. Ang mahalagang tandaan, ang mga sistemang ito ay hindi naghahanap ng masama. Napapansin lang nila ang kakaiba sa karaniwan. Kapag masyadong tense ang katawan, kapag mabilis ang paghinga, kapag pawisin kahit malamig ang lugar, minsan, mas nagiging alerto ang paligid. Hindi ito parusa, hindi rin ito hatol. Isa lang itong paalala na may taong maaaring lumapit para tiyaking maayos ka. Sa ganitong sandali, malaki ang naitutulong ng pagbagal. Isang malalim na hinga, isang sandaling pahinga, isang tuwid pero relax na tindig. Kung alam mong madali kang kabahan, walang masama sa pagdating ng mas maaga. Hindi para maghintay, kundi para hindi magmadali. May isa pang simpleng paalala para sa mga senior. Iwasan ng labis na kape bago pumasok sa airport. Pinapabilis nito ang tibok ng puso, pinapataas ang pawis, at minsan, pinapalakas ang kaba. At kung may kondisyon ka na nagdudulot ng panginginig o labis na pawis, walang masama sa pagiging handa na ipaliwanag ito ng mahinahon kung kailangan. Sa airport, hindi mo kailangang magmukhang perpekto. Kailangan mo lang maging totoo at kalmado. Dahil kapag nararamdaman ng katawan na hindi ka nagmamadali, mas tahimik din ang paligid at mas nagiging magaan ang biyahe. Siyam, may mga sitwasyon na dinadala ang pasahero sa tahimik na lugar. May mga sandali sa airport na bigla kang lalapitan ng staff at marahang magsasabi, "Sandali lang po, sumama po muna kayo." Walang sigawan, walang eksena, tahimik lang. Para sa maraming senior, ito ang isa sa pinaka-nakakabahalang karanasan dahil hindi malinaw ang dahilan. At kapag hindi malinaw, ang isip ang kusang gumagawa ng kwento. Tahimik lang muna tayo, huminga. Ang tinatawag na restricted o quiet area ay hindi kulungan. Hindi rin ito parusa. Isa lang itong lugar kung saan mas madaling magtanong, mag-verify, or maghintay ng hindi nakakaistorbo sa iba. May mga pagkakataon na simpleng detalye lang ang tinitingnan. Halimbawa, kupas na label ng gamot, hindi malinaw na sulat sa reseta, o dokumentong kailangang kumpirmahin. Para sa mga nakatatanda, madalas may dalang gamot. Minsan matagal na itong nasa bag, at hindi mo na napapansin na hindi na gaanong mabasa ang label. Walang mali roon. Bahagi iyon ng araw-araw na buhay. Kapag nangyari ito, ang pinakamahalagang gawin ay manatiling kalmado. Hindi kailangang magpaliwanag ng mahaba. Hindi rin kailangang ipagtanggol ang sarili. Isang mahinahong tanong lang ang sapat. May kailangan po ba akong ipakita? O ano po ang kailangan para maayos ito? Sa karamihan ng kaso, kapag malinaw na ang sagot, mabilis ding natatapos ang proseso. Para sa mga senior, may isang tahimik na paghahanda na makakatulong ng malaki. Panatilihing malinaw at nababasa ang mga label ng gamot at kung maaari, ilagay ang mga ito sa orihinal na lalagyan. Hindi ito dahil may masamang mangyayari, kundi dahil mas madali ang paliwanagan kapag malinaw ang detalye. At tandaan mo ito, ang pagdadala sa tahimik na lugar ay hindi sukatan, hindi rin ito tanda ng pagkakamali. Isa lang itong bahagi ng sistemang mas gustong ayusin ang bagay nang hindi nagdudulot ng ingay o gulo. Kapag alam mo ito, mas hindi ka mabibigla, mas hindi ka matatakot. Dahil sa airport, ang kaalaman ay hindi lang proteksyon, ito rin ay kapayapaan ng loob. 10. May talaan ang airlines ng mga dating karanasan ng pasahero. Kapag natapos na ang isang biyahe, madalas iniisip natin na tapos na rin ang lahat. Bumaba ka na ng eroplano,
Nakuha mo na ang bag mo at umuwi ka na. Parang isinara na ang pahina. Pero may isang bagay na bihirang pag-usapan. Ang ilang karanasan sa airport ay hindi agad nawawala sa sistema. Hindi ito listahan ng masama o mabuti. Hindi rin ito lihim na parusa. Isa lang itong talaan ng nangyari, mga sitwasyon na naging mahirap, may hindi pagkakaintindihan o may tensyon. Para sa mga nakatatanda, madalas ganito ang nangyayari. Pagod ka na, mahaba ang pila, may delay at gusto mo lang makauwi. May sandaling napapataas ang boses. May sandaling napapasagot ng padabog. Hindi dahil masama ka, kundi dahil tao ka. Pero sa airport, ang mga staff ay sanay magtala ng ganitong sandali. Hindi para siraan ka, kundi para maalala kung may naging aberya noon. Hindi mo ito makikita. Hindi rin nila ito sasabihin. Pero sa susunod na biyahe, minsan mapapansin mo, mas madalas kang natatanong, mas madalas kang nadadagdagang check. Para sa mga senior, mahalagang maintindihan ito, hindi para matakot, kundi para maging mas mahinahon sa susunod. May lakas ang pagiging kalmado, may bigat ang tahimik na pakikipag-usap, at madalas, mas mabilis pa itong magbukas ng solusyon kaysa sa pagtatalo. Kung may reklamo, mas mainam itong gawin pagkatapos ng biyahe, sa email, sa form, ng malinaw at maayos. Hindi dahil wala kang karapatan magsalita, kundi dahil mas naririnig ka kapag hindi ka pagod at hindi nagmamadali. Sa edad na ito, alam mo na ang isang mahalagang bagay. Hindi lahat ng laban kailangang ipaglaban sa mismong sandali. Ang pag-unawa sa detalyeng ito ay hindi para pigilan ka, kundi para tulungan kang pumili kung kailan at paano magsasalita. Dahil sa airport, ang mahinahong alaala ay mas magaan dalhin kaysa sa mabigat na karanasan. 11, ang timbangan ng bag ay hindi. Laging pare-pareho ang basa. Kapag nag-impake ka na sa bahay, madalas maingat kang sumusukat. Tinitimbang ang bag, inaayos ang laman, at sinasabi sa sarili, pasok naman ito sa limit. Lalo na kapag senior ka na, ayaw mo nang abala sa airport, ayaw mo nang biglang bayad, ayaw mo nang dagdag na problema. Pero may isang detalye na bihirang binabanggit, ang timbangan ng bag sa airport hindi laging eksaktong kapareho ng timbangan sa bahay. O kahit ng ibang counter, sa parehong terminal. Hindi ito panlilinlang, hindi rin ito panloloko. Isa lang itong teknikal na katotohanan. Ang mga timbangan ay regular na kinikalibrate, pero may kaunting pagkakaiba pa rin minsan, isang maliit na galaw, isang bahagyang anggulo. At biglang ang bag na sakto sa bahay ay nagiging lampas sa counter. Para sa mga nakatatanda, ang ganitong sandali ay nakakapagbigay ng kaba. Hindi dahil sa bigat ng bag, kundi dahil sa biglaang desisyon na kailangang gawin. Tatanggal ba ako ng gamit? Magbabayad ba ako? May oras pa ba ako? Kaya ang paalala dito ay tahimik at praktikal. Kung maaari, huwag mong ipak ang bag sa eksaktong limit. Mag-iwan ng kaunting espasyo, kahit 1 o 2 kilo lang. Hindi para masayang ang puwang, kundi para may hinga ka kapag may kaunting pagbabago sa basa. May isa pang simpleng hakbang na nakakatulong sa mga senior. Ilagay sa carry-on ang pinakamabigat na maliit na gamit. Sapatos, jacket o libro, lalo na kung alam mong malapit na sa limit ang bag. Kung sa counter ay tila hindi tugma ang timbang, walang masama sa mahinahong pagtatanong. Minsan, isang recheck lang sa ibang timbangan ay sapat na. Sa airport, hindi lahat ng numero ay eksakto at hindi lahat ng kaunting sobra ay kailangang maging malaking problema. Kapag alam mo ito, mas nagiging kalmado ka sa harap ng counter. Mas malinaw ang isip, mas madali ang desisyon. Dahil sa edad na ito, mas mahalaga ang katahimikan ng loob kaysa sa paghabol sa eksaktong numero. 12. Sinusuri ang biyahe mo bago ka pa dumating sa airport. Maraming tao ang nag-aakala na ang pagtingin sa pasahero ay nagsisimula lang kapag nasa pila ka na.
kapag hawak mo na ang passport, kapag nakatayo ka na sa harap ng counter. Pero may isang tahimik na katotohanan. Mas maaga pa roon nagsisimula ang proseso. Hindi ito paniniktik, hindi rin ito personal. Isa lang itong paraan ng pag-aayos ng daloy ng biyahe. Kapag nag-book ka ng ticket, may mga detalye na kusang pumapasok sa sistema. Ang petsa ng booking, ang uri ng biyahe, ang paraan ng bayad, at kung gaano ka kadalas bumiyahe. Para sa mga nakatatanda, madalas simple lang ang dahilan. Bigla ang lakad para sa pamilya, emergency, o pagkakataong ayaw palampasin. Walang mali roon. Bahagi iyon ng buhay. Pero sa mata ng sistema, ang biglaang pagbabago ay minsang nangangailangan ng mas malinaw na tingin. Hindi para hadlangan ka, kundi para masigurong maayos ang lahat. Kaya minsan, may dagdag na tanong, may dagdag na check. Hindi dahil may hinala, kundi dahil kulang ang oras para sa paghahanda. Ang mahalagang paalala dito ay ito. Kapag may pagkakataon, ang mas maagang pag-book ay nagbibigay ng mas tahimik na biyahe, mas malinaw sa sistema, mas kampante sa proseso. Kung hindi ito posible, walang dapat ipag-alala. Ang mahalaga ay maging handa sa paliwanag. Isang maikling, malinaw na sagot ay kadalasang sapat. Para sa mga senior, may isa pang bagay na nakakatulong. Panatilihing kumpleto ang profile sa airline. Simpleng detalye lang, pangalan, contact, at kung minsan, travel history. Hindi ito dahil hinihingi nila, kundi dahil mas madaling ayusin kapag malinaw ang impormasyon. Sa airport, hindi lahat ng tanong niya sa isa't mantan ay tanda ng problema. Minsan, ito ay tanda lang na inaayos nila ang daloy. Kapag alam mo ito, hindi ka na mabibigla. Hindi ka na magtatanong sa sarili kung may nagawa kang mali. Dahil ang totoo, maraming proseso ang nagsisimula bago ka pa umalis ng bahay. At kapag naiintindihan mo ito, mas nagiging kalmado ang isip at mas nagiging handa ka sa biyahe. Bago tayo magtapos, huminto muna tayo sandali. Marami tayong napag-usapan, 12 detalye, 12 tahimik na proseso. At kung mapapansin mo, iisa lang ang pinanggagalingan ng lahat. Hindi ito tungkol sa takot, hindi rin ito tungkol sa pagiging perfect na pasahero. Ito ay tungkol sa pagiging handa at kalmado. Kaya ito ang golden rules. Mga paalalang pwede mong dalhin kahit hindi mo maalala ang lahat ng detalye. Una, sa airport, simple ang mas madali. Sa suot, sa bag, sa kilos. Kung malinaw, mas mabilis basahin ng sistema. Ikalawa, kalmado ang pinakamalakas na kasama sa biyahe. Hindi pagmamadali. Hindi kaba. Isang malalim na hinga ay madalas sapat na. Ikatlo, ang mahalaga, ilapit sa'yo. Gamot, dokumento at mga bagay na mahirap palitan. Mas payapa ang isip kapag alam mong hawak mo ang mahalaga. Ikaapat, kapag may tanong o dagdag na check, hindi ibig sabihin may mali ka. Madalas, may nililinaw lang ang sistema. At ikalima, hindi mo kailangang malaman ang lahat. Sapat na ang maunawaan ang daloy. Kung ikaw ay senior traveler, or may mahal ka sa buhay na may edad na at bumibiyahe, sana ay nakatulong ang video na ito para maging mas tahimik ang susunod na lakad. Ako si Ate Clara. Kasama mo ako sa biyahe. Kung nakatulong ito sa'yo, i-like mo ang video, mag-subscribe ka para sa mas mahinahong airport guides, at i-share mo ito sa taong gusto mong maging kampante sa biyahe. At kung may tanong ka, nandito lang ako, mag-comment ka lang. Kasama mo ako sa bawat biyahe.